Hello everyone! Welcome na naman dito sa aking channel. In today's video, share ko nga lang sa inyo itong isang pangyayari, no? Isang pangyayari talaga. Ano yung possible na maging experience nyo kapag 2 years na past due ang inyong loan application sa BillEase, di ba? I'm sure marami sa inyo yung mga nagtatanong like, ano kaya yung possible na mangyayari kapag umutang sa BillEase then nag-past due ang loan application? Marami na rin kasi talaga yung mga nababasa ko like nag-past due yung loan application nila sa BillEase and ayun natatakot sila na baka daw may mag-home visit sa kanilang bahay o sa kanilang trabaho. Kaya kung ikaw ay may past due loan sa BillEase o nagbabalak ka palang umutang sa BillEase, make sure na mapanood mo yung buong video na to. By the way kasi, sa kare-research nga natin, may nakita ako na isang post ng isang borrower 2 months ago. Like sabi niya, bill is 2 years overdue. Hello everyone, I'm a little stressed right now and I know it's my fault. In 2022, I was addicted to online loans and one of them was BillEase, di ba? My credit limit reached 50,000 pesos daw and I max it out. Now, because I'm only a minimum wage earner and at the same time I'm a breadwinner, I haven't been able to pay my debt to BillEase for almost 3 years, okay? Now, I received an email. They said I would get a home visit and a field officer would come to my house to discuss my account payment. I'm not scared. I just want to ask those who have experience, what do they usually discuss? Any advice on what can I do? 3 years na past due yung loan niya nga dito sa BillEase. And nung nag-check ako, merong mga 62 reply at marami din talaga yung kagaya ni borrower or yung nag-post nito na matagal na hindi pa nakakabayad sa BillEase. At sabi nung isa, I don't have experience yet getting that kind of email from BillEase. Itong isa naman ay almost a year na overdue nga yung loan niya dito sa BillEase. They are nice to talk to with all the OLAs I've contacted through email. I would recommend keeping communication with them and asking for restructuring or any payment arrangement to help you pay your debt. Just be open about your situation and if you have other debts. Sabi nung isa sa kanya naman is that almost a year na nag-past due yung loan application niya. Pero ang maganda naman, nakikipag-communicate siya through email at maganda din naman daw talaga kausapin yung mga agent or customer service nitong BillEase. At itong BillEase nga kasi talaga ay legit siya. Kaya halos yung mga nakita ko dito ay hindi sila nakaranas ng harassment, pananakot dito sa BillEase. Yun nga lang, mas maganda din pag meron tayong utang, makipag-coordinate din naman tayo or makipag-settle tayo, makipag-usap tayo sa kanila. Huwag natin silang baliwalain. Pwede tayong mag-message through email at mag-ask tayo ng restructuring or any payment arrangement nga. Talagang nag-o-offer din naman talaga sila, tumutulong naman sila, basta maging open lang tayo kung ano yung mga nararanasan talaga natin, ano yung situation natin sa time na yon, kung ano yung situation natin, kung bakit hindi tayo makakabayad ng ating utang dito sa BillEase. At sabi pa nung isa, BillEase is doing home visit, but if your address is really far away, I think they don't go there anymore. I know someone who also has a balance with BillEase, just like you, almost 50,000 in overdraft for about 2 years, but they live in Mindoro, like their house is really in the mountains, in the province. Sasabi na tong isa, itong BillEase ay talagang nag-home visit sila, lalong-lalo kapag yung location mo ay malapit lang, like nasa NCR, di ba ganon? Or yung mga karatig na provinces sa NCR na mabilis lang mapuntahan. So, nag-home visit daw talaga itong BillEase. Pero, kapag yung lugar mo ay talagang nasa malayong lugar naman, hindi naman nila mapupuntahan yon. Kaya lang, syempre makakatanggap ka pa rin ng mga text messages, ng emails, na i-advise ka na magbayad ng iyong utang. Sabi nga niya, as for the field officer, I got visited twice because I also have an overdraft. Mine is 10,000. They are nice naman. We are not talking to you directly. They don't say who they are or what they want. In my case, I was just honest that I still didn't have money to pay because I have more important thing to prioritize. Yun yung isa na nakita ko na maganda dito sa BillEase. Kasi yung field officer nila ay maganda kausap. Hindi sila yung ifo-force ka para pagbayarin sa yung utang. Pwede mo silang pakiusapan. Basta maging honest ka lang na hindi mo pa kayang bayaran. I-share mo sa kanila yung current situation mo nga
na hindi mo pa kayang bayaran yung utang mo. At napapakiusapan naman daw yung field officer nitong bill is, unlike nga dun sa ibang nagawan ko ng aking honest review na talagang ifo-force ka na magbayad. Pero iba itong si bill is kasi nga legit ito, kaya talaga sumusunod din sila sa kung ano yung tamang paraan ng paniningil. Ito nga is 2 beses na may nagpunta or nag-visit sa kanya. Pero maganda naman daw kausap, mabait kausap yung mga field officer nitong bill is. Sabi pa nung isa, I have 42,000 in multiple loans that includes principal plus interest, but if it's overdue, there's a penalty of 50 pesos per day. Sabi naman itong isa, mga beshies, ito yung possible na ma-experience nyo ha dito sa bill is. Kapag umutang kayo dito at nag-post due, yung utang nyo or yung account nyo dito nga sa bill is, meron itong 50 pesos na penalty per day. Kaya medyo ano din yun ha, medyo malaki. Kasi kapag 50 pesos per day, tapos inabot ka ng isang buwan, di ba? 50 times 30 days, di ba? So medyo malaki na rin. How much more kapag inabot ka ng taon, talagang natataas yung possible na babayaran nyo dito sa bill is nga dahil sa penalty na 50 pesos per day. Kaya nga, as much as possible, kung uutang kayo dito nga sa bill is, magbayad kayo on or before yung due date kasi sayang din talaga yung penalty at karapatan naman nila yon na magpatong ng penalty. Lalong-lalo kung medyo malaki din yung nautang natin dito at hindi tayo nakabayad doon sa due date na itinakda nila. Kaya make sure kung uutang tayo nga dito ay magbayad nga tayo on or before yung due date para makaiwas doon sa 50 pesos na penalty. No? Sabi naman itong isa, I've been overdue for a year now. Their penalty is huge. Same lang ito sa na-experience nung isa nga na merong 50 pesos na penalty. What I owe has doubled. Talagang lalaki yung babayaran nyo kapag nag-post due nga yung loan application nyo dahil nga dito sa 50 pesos na penalty. Ang isa sa mga nakita ko din na comment ng isang borrower nga dito sa bill is na nag-offer naman daw sila ng restructuring and minsan kung talagang nakita nila na hindi kaya ni borrower na magbayad sa kanyang utang, nag-offer sila ng payment arrangement at minsan nga nagbibigay sila ng discount. Kaya make sure din talaga mga kabeshis na meron nakalaan or make sure na unti tayong mag-ipon ng pambayad natin sa ating utang nga dito sa bill is para pagdating ng time na mag-offer sila ng discount or payment arrangement, meron tayong pambayad. So, ang possible nga na ma-experience nyo dito sa bill is kapag nasa malayong lugar kayo nakatira, hindi sila mag-home visit, lalo talaga kung sa probinsya kayo at nasa mountains, di ba, nakatira. Pero kapag kayo ay malapit lang like NCR or sa mga malalapit na lugar sa NCR, possible na merong home visit, possible na mag-home visit sila kung saan ka nakatira. Kasi nga, based sa isang borrower, twice siya na pinuntahan ng mga field officer nitong bill is. Pero, don't worry kasi maganda naman daw pakiusapan yung field officer nitong bill is. Hindi sila nang haharas. Talagang mapapakiusapan mo sila. Basta i-share lang natin yung sitwasyon nga natin na talagang hindi natin kayang makabayad para mag-offer na din sila or masabi na rin nila sa kanilang opisina at ma-offeran kayo ng payment arrangement or discount. Ang iba pa na possible na ma-experience nyo nga is that kapag nag-post due yung loan application nyo dito sa bill is, meron itong 50 pesos daily penalty. Kaya, para maiwasan yon, bayaran natin ang ating utang on or before yung due date. Sana makatulong yung video na to sa inyo, di ba? Para talagang bago kayo umutang, talagang pag-isipan nyo ng mabuti. Mapaghandaan nyo. Then, syempre, mapag-isipan nyo kung meron ba talaga kayong pambayad. Doon possible na magiging monthly amortization nyo para maiwasan nga yung magkakaroon kayo ng monthly or daily penalty na 50 pesos. Please don't forget nga to share and subscribe para maging updated kayo sa mga susunod na videos natin na makakatulong sa mga bawat borrowers, sa mga laging naghahanap ng pwedeng mautangan online. Ayan, so thank you for watching at see you sa aking next vlog. Bye!